Hi guys, magandang araw sa inyo lahat and welcome back to my YouTube channel. Sa video na ito, gusto ko lang mag-share sa inyo guys ng tips kung paano ba natin maiwasan yung penalty sa ating mga account dito kay Sitaw. Bali itong penalty na ito guys, ito yung dinideduct na 1% profit ni Sitaw pag once na hindi natin na-reach yung minimum processing rate requirement ni Sitaw na at least 55% processing rate. So pag once na hindi natin na-reach yan, yung minimum processing rate, halimbawa naka 55%, 50% ka lang, pag once na pagdating ng evaluation, so magkakaroon ka ng 1% deduction penalty. So ayun yun. So sa isang buwan, meron tayong first half and second half evaluation guys. Yung cover ng first half evaluation, simula po siya 1 hanggang 15 ng buwan. And then yung second half evaluation naman, ang cover niya naman, 16 hanggang katapusan ng buwan. 30 or 31. No? Depende sa buwan kung hanggang 30 lang or 31. Depende sa buwan guys. Kung may 31, yun po yung last day cover of evaluation niya. So, ayun. Proceed na tayo dun sa tips. Unang-una guys, bali magsisimula lahat ng ito. Yung pinaka-sekretong malupit dito. Kung paano tayo nag-list ng product sa ating mga online store. So, kung newbie ka pa lang na nanonood dito sa video na ito, kung baguhan ka palang seller dito kay Sitaw or kahit matagal ka na pero hindi mo gaanong naintindihan, so I highly suggest na mag-focus lang muna kayo sa purely 7% product, lalong-lalo na kung hindi naman gaanong kalakihan yung kaya nyong ipuhunan dito kay Sitaw. So mamaya ipapaliwanag ko kung bakit kailangan na mag-focus kayo sa purely 7% product lang. So, ayun. And then, ang pinaka minimum product to list lang dito kay Sitaw, at least 10 items guys. Pag 10 items, makaka-receive na kayo ng order niyan. Pero if in case na 10 items ang nilist nyo, na purely 7%, so simula ng pagka-list nyo, nakalipas na yung 2 or 3 araw na hindi kayo nakaka-receive ng order, so gawin nyo siyang 20 items. So mag-list ulit kayo ng another 10 product items na purely 7%. So pag sa pagkakataon na yon, pag 20 items na yan, sigurado makaka-receive na kayo ng order na yan. Pag may pumasok ng order na pailan-ilan, pa isa-isa, or mga sa tansyahin nyo, kung medyo dumadami na yung pasok, so bawasan niya ulit, bawasan nyo. Or yung magtira lang kayo ulit ng 10, yung another 10, i-delete nyo na. Kung i-delete nyo para maging 10 ulit siya. Ayun lang yung naisasuggest ko dyan. Para hindi kayo dagsain ng sobrang daming order na papasok sa inyong account. And then pangalawa, na kailangan yung bantayan dito kay Sitaw sa inyong account pag once na may pumasok ng order, and then nagpa-process na kayo ng mga order na pumapasok sa inyong account. So, lagi nyo itong i-check guys. So, punta kayo dito sa inyong account. So, ginagamit ko yung application ni Sitaw guys. Punta kayo dito sa account. And then, punta kayo dito sa dashboard. Pagkadating nyo dito sa dashboard, lagi nyong i-check ito guys. Tuwing sasapit yung evaluation, kailangan maka 55% kayo dyan. So, or mas maganda na medyo mas mataas dyan para hindi kayo magkaroon ng penalty pagkatapos ng evaluation. So, ayan yung lagi nyong bantayan sa inyong mga account. Lagi nyong i-check. Kailangan at least naka 55% ka or mas mataas dyan, yun ang mas maganda. So, ayun lang yung maisishare ko dito. Tapos, ito may ipapakita ko sa inyo guys.
dito. So, dito ipapaliwanag ko kung bakit mas maganda sa newbie or kahit matagal na dito kay sitaw pero hindi ganong naintindihan kung papaano. So, kung mapapansin nyo dito guys, yung kaibahan ng 7%, pag purely 7% profit ka lang, kung mapapansin nyo, pag once na naipasa mo yung both evaluation, hindi ka magkakaroon ng penalty. And then dito naman sa sumunod, halimbawa pag naipasa mo yung first half and second half evaluation, hindi ka magkakaroon ng penalty. And then dito naman sa mga sumunod, halimbawa bumagsak ka sa unang evaluation and then pangalawa pumasa ka, hindi ka magkakaroon ng penalty. So sa mga sumunod naman, pumasa ka sa first half and second half, hindi ka pumasa, hindi ka pa rin magkakaroon ng penalty. Pero kung parehong evaluation bumagsak ka, mababawasan ka ng, ito guys, mababawasan ka ng 1%. Yan lang. Pero sa madaling sabi guys, pag purely 7% profit ka lang, kahit isa lang ang ipasa mo sa dalawang evaluation, hindi ka na magkakaroon ng penalty. So ayan. Kaya yun yung kahalagahan na purely 7% profit lang na product ang ilist nyo sa inyong account kung newbie ka pa lang, para hindi kayo mahirapan na maipasa yung processing rate. So ganyan, kaya I highly suggest na ganyan na 7%. So I hope na naintindihan nyo yung gusto kong sabihin. So pag dito naman sa baba, pag naka 8% to 12% ka, sa madaling sabi lang dito, so basahin nyo na lang, pag 8 to 12% ka, kailangan palaging first half and second half evaluation, kailangan natin laging ipasa yung evaluation na yun, yung dalawa, para hindi tayo magkaroon ng penalty. Pero kung yun nga, yung hindi ito kaparehas ng 7% guys, na pag first half pumasa ka, second half bumagsak ka, or magkabaliktaran man, first half pumasa ka and second half bagsak ka, alin man dito sa dalawang ito, pag bumagsak ka, magkakaroon ka palagi ng 1% penalty or profit, 1% profit deduction dito kay sitaw. Lalo na pag parehas na evaluation guys na ibagsak mo. So, yung natitirang 7%, mababawasan pa ulit siya ng 1%. Magiging 6% na lang yung profit mo. So, ayan. Kaya, kaya ako sinasuggest na purely 7% lang kayo. Stick lang muna kayo dyan. Pag once na lumaki na yung puhunan nyo, habang kinakabisado nyo yung platform ni Sitaw, yung galawan dito sa platform, tsaka na kayo mag-mix product. Kung talagang kabisado nyo na, lagi nyong na-hit yung 55%, pwede nyong haluan ng paisa-isang 8% para mas ma-maximize nyo yung profit dito kay sitaw. And then, ayun na nga, yung ibig kong sabihin, lagi nyong bantayan yung account nyo pag tuwing evaluation. So ito din naman, isang tips ko pang gusto kong sabihin sa inyo bago ko makalimutan. Halimbawa guys, nagkaroon kayo ng penalty dito kay sitaw, kasi hindi naman lahat ng tao dito malaki yung kayang ipuhunan dito kay sitaw. Nagkaroon kayo ng madaming may mga penalty kayo dyan dito sa account nyo dito kay sitaw. So, wag nyo muna siyang bayaran guys. Wag nyo muna siyang bayaran. Kasi kailangan lang natin magbayad ng penalty kung once na magwi-withdraw tayo, magre-request withdrawal.
Pero kung hindi ka naman magre-request withdrawal pero nagkaroon ka ng penalty, kung babayaran mo, sayang. Imbis na napapaikot mo pa sana yung puhunan mo dito sa loob ng platform ni Sitaw. Kumbaga, pag once na mag-withdraw kasi tayo dito kay Sitaw, kailangan muna nating isettle yung mga penalty, kailangan natin mabayaran muna yun para ma-approve yung withdrawal natin. Pero kung hindi naman tayo mag-withdraw, nagkaroon tayo ng penalty, hayaan nyo lang guys. Kahit may penalty kayo, may profit pa naman kayo dyan eh. Kahit 7%, 7% yung profit nyo, purely 7% kayo, bumagsak kayo ng parehong evaluation, first and second half, nabawasan kayo ng 1%, may profit pa din naman kayong 6% guys. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung maliit lang yung puhunan nyo, tuloy-tuloy nyo lang. Ang una nyong targetin, wag muna kayong mag-isip ng withdraw. Palakihin nyo muna ng palakihin hanggang sa lumaki yung puhunan nyo, tsaka kayo mag-isip ng withdraw. Pag mag-withdraw na kayo, tsaka nyo ibayaran yung mga penalty nyo. Kasi sayang eh. Sayang pag once na may penalty kayo, bayaran nyo agad. Imbis na yung pinambayad nyo, yun nga, na imbis na mapapaikot nyo pa kay Sitaw, hindi na. Nabawasan pa yung puhunan nyo. So, ayun lang yung gusto kong i-share sa inyo sa ngayon. So, I hope na may natutunan kayo sa video na ito. Bali, itong nasa screen guys, kung gusto nyong basahin, i-post nyo na lang itong video na ito para mas mabasa nyo ng maigi. Ayun lang, kung gusto nyong mag-join dito kay Sitaw, nasa description and comment section yung referral link ko. Mag-register ka na lang dyan and then i-message mo ako para ma-guide ko kayo and then ma-share ko sa inyo yung mga tricks na ginagawa ko sa aking account para maiwasan ko din yung mga penalty ganyan. Ma-share ko sa inyo yung mga malupitang tricks dito kay Sitaw para hindi kayo magkaroon ng penalty. So, ayun lang, kung nagustuhan nyo yung video na ito, please consider like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos kong i-upload. Maraming salamat. So, wait lang nga pala, may pahabol nga pala. Gusto kong ipakita sa inyo para maniwala kayo sa pinagsasabi ko guys. So, punta tayo dito sa aking account para mas maniwala kayo na hindi lang puro salita yung sinasabi ko. Ipapakita ko sa inyo. Nasa tagal ko na dito kay Sitaw, wala akong deduction or hindi ako nagkaroon ng penalty. So, click natin yan. Deduction detail. So, ayan, kung mapapansin nyo dito sa aking account, wala siyang wala akong nagkaroon ng penalty simula nung nagsimula ako nung April 2023 pa ako dito kay Sitaw. So, ayan, wala akong nai-adapt ko ng maayos dito yung mga tricks. So, kung gusto nyo magkaroon din ng ganyan, na hindi kayo magkaroon ng penalty, so, message nyo lang ako guys. And then, may share ko sa inyo yung mga tricks na ginagawa ko dito sa aking account. So, ayan, wala. Ayan. So, ayun lang yung gusto kong i-share sa inyo guys. Maraming salamat sa panonood dito sa YouTube channel ko. Please consider like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos kong i-upload. Maraming salamat. God bless.